Itago niyo na lang po ako sa pangalan na Katrina. Sa edad ko noon na 17 ay maaga akong nabuntis. Dahil nag-iisang anak lang ako na babae, ay ganun na lang din kahigpit sa akin ng daddy ko. Sa katunayan nga, ay kumuha pa si daddy ng kasambahay. Gusto niya kasi na may kasama ako palagi, lalo na kapag gabi. May kumakalat na balita kasi noon tungkol sa kapitbahay namin na takot sa bilog na buwan. Dahil doon ay di maiwasan na paghinalaan siya ng mga tao na isa siyang aswang. Lahat raw ay pwede maging biktima. Walang pinipili ang aswang maging bata man o kahit matanda. Pero ang pinakagusto raw ng aswang na ito ay ang mga sanggol na nasa loob pa lang ng sinapupunan. Kahit wala pa talagang nakakakita sa nasabing aswang, may mga iilang ebidensya naman ang nagpapatotoo rito. Isang dalagang babae kasi noon ang nakita na wala ng buhay. May napansin ring parang kagat sa kanyang lieg na animoy galing sa matutulis ng ngipin. May natagpuan rin noon na isang bata ang nakahandusay sa liblib na damuhan. Wala na itong buhay. At nung usisay ng mga pulis ay napag-alaman nila na wala ng lamang loob ang patay na katawan ng bata. Dahil sa mga pangyayari na yon, ay doon naman nagsimula maging strikto sa akin ang daddy ko. Lalo na't pinagbubuntis ko ang magiging unan niyang apo. Bago tayo magpatuloy, ay huwag kalimutan mag-subscribe kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento. Maraming salamat. Isang gabi noon ay bigla akong nagising habang nasa kalagitnaan ng mahimbing na tulog. May paulit-ulit kasi akong naririnig na kakaibang boses. Mahinang boses lang naman pero parang nakakakilabot. Dahil hindi ako makatulog sa gabing yon, ay ginising ko ang kasambahay namin na kasama ko sa kwarto. Binanggit ko sa kanya ang tungkol sa kakaiba kong naririnig. Subalit nung bumangon si Ate Yaya, ay bigla namang nawala ang kakaibang boses na yon. Kaya bumalik na lang ito sa pagtulog at sinabihan ako na matulog na rin. Nananaginip lang daw ako, pabirong banggit niya pa sa akin. Ako naman ay napakamot sa aking ulo at napaisip na siguro nga ay nananaginip lang ako. Kaya di rin nagtagal ay bumalik ako sa pagkakahiga para matulog na lang. Ngunit ilang minuto pa lang ang nakakalipas mula nung mahiga ako ay narinig ko ulit ang kakaibang boses. Sa pagkakataong iyon ay pakiramdam ko ay nasa malapit lang ang gumagawa ng boses na yon. Kaya bigla akong tumayo at nagdesisyon na buksan ang bintana para tingnan sa labas. Dahan-dahan ko itong binuksan hanggang sa may maliit na awang na akong nasisilipan. Kung umabot ka dito, ay paki-like and subscribe bilang suporta sa munting channel na ito. Maraming salamat. Maya't maya pa ay bigla akong nagulat. May nakita kasi akong kakaibang nilalang sa labas ng kwarto ko. Isang nilalang na may mahabang buhok ang nakita ko. Aligaga ito na para bang may gustong gawin at kumukuha lang ng tiyempo. Nung tingnan ko naman ang kanyang mga mata ay sobrang pula. Napansin ko rin ang kulubot niyang balat at mahahabang kuko. Dahil sa nasaksihan kong iyon, ay mabilis ko na ginising si Ate Yaya. Agad rin itong tumayo at sumilip sa maliit na awang sa bintana. Nakita rin ang kanyang mga mata ang lahat ng mga nakita ko. Utusan ko sana si Ate Yaya na puntahan si Daddy sa kwarto niya pero hindi ko na lang tinuloy. Napansin ko kasi na biglang nanginig si Ate Yaya dahil sa takot. Alam ko rin na hindi siya makakagalaw ng maayos sa mga sandaling iyon. Kaya ako na lang ang lumabas sa kwarto para puntahan si Daddy.
Nung makarating ako doon, ay sunod-sunod na katok agad ang ginawa ko sa pinto. At di nagtagal ay pinagbuksan ako ni Daddy ng pintuan. Halata sa kanyang mukha na nagtataka ito kung bakit ako naroon. 2:00 na kasi ng madaling araw nun, kaya ganun na lang ang pagtataka niya. Kahit mautal-utal ako sa pagsasalita, ay pinilit ko pa ring sabihin kay Daddy ang tungkol sa kakaibang nilalang na nakita ko. Matapos niya naman akong marinig, ay mabilis itong bumalik sa loob ng kanyang kwarto. Nakita ko na may kinuha siyang buntot ng pagi sa ilalim ng higaan. At pagkatapos nun ay agad na nagtungo si Daddy sa labas ng bahay. Kasabay naman nun ay ginising ko na rin si Kuya para samahan si Daddy. Ilang sandali pa ay sinimulan ng mag-ikot nila Daddy at Kuya sa labas ng bahay. At sakto namang hindi sila nabigo. Nakita kasi nila pareho ang kakaibang nilalang. Agad nila itong sinubukan na hulihin pero nahirapan sila. Masyadong mabilis kumilos ang nilalang na yon. Hanggang sa hindi nila napansin ito at bigla na lang nawala sa madilim na parte. Matapos ang pangyayaring iyon ay kinausap kaming lahat ni Daddy. Sinabihan sila na magdoble ingat at bantayan ako ng maigi. Kahit hindi niya raw napatunayan ay siguradong sigurado siya. Sigurado si Daddy na ang kakaibang nilalang na yon ay isang aswang.